Para sa 51 anyos na si Suzanne Simpson, maganda ang buhay sa Olmos Park, Texas. Siya ay isang matagumpay na luxury realtor, isang dedikadong ina sa 4 na anak, at lubos na minamahal sa komunidad. Pero noong ika-6 ng Oktubre, 2024, pagkatapos dumalo sa isang exclusive party sa isang private members club, nawala si Suzanne. Isang kapitbahay ang nakarinig ng mga sigaw mula sa gubat sa likod ng kanilang bahay. Iniulat ng kanyang asawa na nawawala siya kinabukasan. At ilang linggo lang pagkatapos, gumawa ng nakakakilabot na diskubre ang mga investigador. Sinabi ni Suzanne sa kanyang banker months earlier na kung sakaling mawala siya, hanapin siya sa isang lawa. Si Suzanne Clark Simpson ay nagtapos sa University of Texas at Austin noong 1975 na may degree sa communications. Nagtrabaho siya ng 6 na taon sa Dell Computers bago lumipat sa real estate, isang karera na binuo niya sa loob ng 13 taon sa kumpanya ng realty ni Nick. Sinabi ng kanyang mga kasamahan na walang katulad ang kanyang insight sa San Antonio property market. Alam niya kung ano ang nagpapagalaw nito. Tinatawagan niya ang mga kliyente mula sa Europe sa gitna ng gabi kung kailangan siya. Ginagawa niya ang lahat para matapos ang trabaho. Sinabi ng kanyang sister-in-law na si Man Simpson, na co-owner ng Nick's Realty, na walang down days para kay Suzanne. May cheerful demeanor siya at nakikita ang positive sa lahat ng bagay. Siya ay isang open book, hindi nagpapanggap na iba. Mabait siya, approachable, at loving. Habang buhay na taga San Antonio si Suzanne. Sobrang active siya, nakumpleto ang 22 marathons, at nakapag-qualify pa para sa Elite Boston Marathon. Malaking bahagi ng buhay niya ang pagtakbo. Tumatakbo siya ng mga 8 milya araw-araw, pero higit sa lahat, si Suzanne ay isang ina. Ang 4 niyang anak ay may edad na 20, 18, 15 at 5 lang na taon. Inilarawan siya ng mga kaibigan bilang isang bright, smiling supermom na namamahala sa lahat mula sa kindergarten playdates hanggang sa high school lacrosse games. Ang kanyang panganay na anak na babae na si Chandler ay nag-aaral ng fashion design sa Paris at New York. Sinabi ng isang kaibigan na si Suzanne ang pinakamabait at pinakamatamis na tao. Walang maisip na sinumang makakapagsabi ng masama tungkol sa kanya. Si Suzanne at ang kanyang asawang si Brad ay ikinasal ng 22 taon. Nakatira sila sa isang century-old bungalow sa Olmos Park, isa sa pinakamayamang neighborhood sa Texas. Maliit, affluent na komunidad kung saan karaniwang mababa ang crime rate. Isang GC-something sa something kina neighborhood, ayon sa isang police officer mamaya. Si Brad Chandler Simpson ay 6'5" ang taas. 53 anyos siya at nagtatrabaho bilang licensed real estate agent at investor sa real estate at construction businesses sa paligid ng Central Texas. Nag-aral siya sa Alamo Heights High School at nagtapos sa University of Texas Austin noong 1974. Sa mga nakalipas na taon, nakakonekta siya sa 15 Texas companies, bagamat karamihan ay nawala na. Nagtrabaho siya sa Cotter & Sons, isang real estate firm mula 2002 hanggang 2012 at naging partner ng anak ng may-ari na si James Cotter sa ilang business ventures sa mga taon. Pero naharap si Brad sa malaking financial troubles. 2 beses siyang sinuha ng American Express sa pagitan ng 2019 at 2020 para sa mahigit $25,000 na unpaid credit card debt. Kasali siya sa contentious legal disputes sa dating employers, kabilang ang years-long dispute sa Cotter & Sons na umabot sa Texas Supreme Court. Inilarawan siya ng mga nakakakilala bilang incredibly confident, pero sobrang seloso rin. Sinabi ng isang kaibigan sa mga investigador na sinusundan ni Brad ang location ng phone ni Suzanne. Controlling siya. Noong Agosto 2024, 2 buwan bago nawala si Suzanne, gumawa siya ng outreach sa kanyang personal banker sa Frost Bank. Sinabi ng banker na si Gabriela Spisher sa mga investigador na inamin ni Suzanne na physically abusive si Brad. Regular niyang kinukuha ang phone nito. At sinabi ni Suzanne ang isang bagay na nakakakilabot. Sinabi niya sa banker na kung mawala siya, hanapin siya sa isang lawa. Sinabi rin ni Suzanne na pagkatapos kunin ni Brad ang phone, sinasabi niya sa mga anak na nawala ito.
Sinabi ng isa pang kaibigan sa authorities na alam ni Suzanne na sinusundan ni Brad ang kanyang phone. Alam niya na extremely jealous ito. Sa kabila ng mga red flags na ito, walang police reports, walang protective orders. Nanatiling nakatago ang abuse sa loob ng mga dingding ng estate sa Olmos Park. Sinabi mamaya ng ina ni Suzanne na si Barbara Clark na alam niya ng kahit isang prior physical altercation sa mag-asawa. Sinabi niyang hindi ito bahagi ng kanilang buhay o ng behavior niya. Nagulat siya. Nagkaroon si Barbara ng plano para kay Suzanne na lumipat sa kanya. Ang bunsong anak ay mag-aaral sa neighborhood ni Barbara, pero nawala si Suzanne sa gabi na tinawagan niya para i-report na nasaktan na naman siya ni Brad. Hindi na narinig ang plano. Linggo ng gabi iyon. Naka-short dark dress at Tolton heels si Suzanne. Bahagyang nakatali ang kanyang sandy blonde hair. Mga alas negatibo 8:00 dinala nila ni Brad ang kanilang 5-year-old daughter sa isang party sa Argyle, isang exclusive 170-year-old members-only private dining club sa Alamo Heights. Maraming witnesses ang nakakita ng verbal altercation sa mag-asawa na naging disruptive. Ayon sa sinabi ng kanilang anak sa school counselor mamaya, itinulak ni Brad si Suzanne laban sa pader sa party. Sinuntok niya sa mukha. Nasaktan ang siko. Umalis sina Suzanne at ang anak mga alas negatibo 8:30 sa pagitan ng 8:40 at 8:51. Nakuha ng surveillance footage sina Suzanne at ang anak na namimili sa GV grocery store. Alas negatibo 15 tinawagan ni Suzanne ang isang family friend na pupunta siya roon. 1 minuto pagkatapos, 2 bagay ang nangyari ng sabay. Tinawagan ni Suzanne ang kanyang ina na si Barbara para i-report na inatake siya ni Brad. Sinabi niyang may sakit sa braso, likod at leg. Sa eksaktong sandali, in-access ni Brad ang kanilang ATM% account at sinuspend ang mobile phone service ni Suzanne. Alas negatibo 25 nakumpirma ng surveillance na dumating si Suzanne sa bahay ng kaibigan sa Alamo Heights. Sa alas negatibo 1:22, ipinakita ng Find DV na bumalik ang phone sa Simpson residence. Ito ang huling kilalang location ng kanyang iPhone. Sa pagitan ng 10:00 at 11:00, isang kapitbahay na nakatira sa tapat ay nakarinig ng away sa labas ng kanyang bedroom window. Lalong lumakas. Pagtingin niya sa labas, nakita niya sina Brad at Suzanne sa physical fight sa front garden. Sinabi ng kapitbahay sa pulis na sinusubukan ni Suzanne na makawala sa hawak ni Brad habang sinusubukan nitong hilahin siya pababa. Malinaw na pinipigilan ni Brad na tumakbo siya. Tapos nakataka si Suzanne. Tumakbo siya patungo sa wooded area sa silangan ng bahay. Hinabol siya ni Brad, sinusubukang hawakan. Pumasok ang kapitbahay para kumuha ng torch at narinig niya 2 hanggang 3 sigaw mula sa brushy wooded area. Ito ang huling tunog na narinig mula kay Suzanne Simpson. Mga alas negatibo 12 midnight, narinig ng kapitbahay na nag-start at umalis ang Black 2019 Sierra pickup ni Brad. 1 hanggang 2 oras pagkatapos, bumalik ang pickup. Alas negatibo 11:00, matutukoy mamaya ng forensic examiners na sinimulan ni Brad na i-cycle ang phone niya on and off sa lockdown mode. Bihirang pattern ito. Karaniwan itong ginagawa ng gustong maiwasan ang detection. Patuloy niya itong ginawa hanggang kinabukasan. Alas negatibo 12:33, mahigit 1 oras pagkatapos ng mga sigaw, ipinakita ng GV surveillance ang pickup ni Brad na may malaking ice chest sa cargo bed. Alas negatibo 7:15, may last activity ang phone ni Suzanne. Inilagay ang coordinates sa isang business car park sa Olmos Park. Hindi na nahanap ang phone. Alas negatibo 7:53, ipinakita ng surveillance mula sa Howard Early Childhood Center na inihatid ni Brad ang anak sa school. Sa pickup bed ay may hindi bababa sa 2 white rubbish bags na may red string at tila malaking ice chest. Sa alas negatibo 12, footage mula sa Whataburger drive-thru camera sa Kendall County ang nakuha na marahil ang pinakadamning evidence. Naglalaman ng pickup ni Brad ng 3 white rubbish bags, isang malaking heavy-duty rubbish bin, isang ice chest,
at isang malaking bulky item na nakabalot at nakasecure sa blue tarpaulin. Natatakpan ng metal firewood rack sa paraan para itago at bigyan ng timbang ang tarpaulin. Tala ng arrest affidavit mamaya na naniniwala ang mga investigador na may unknown object na nakatago sa loob ng blue tarpaulin dahil sa hugis at laki nito. Sinabi nito na karaniwang ginagawa ng criminals na itago, i-transport, o i-disguise ang kanilang biktima sa paraang inilarawan para maiwasan ang detection. Mga alas negatibo siyam, 53 inilagay ng geolocation data ni Brad ang kanyang pickup sa isang Home Depot sa Borne, Texas. Ipinakita ng surveillance na bumili siya ng 2 bags ng Quikrete cement, isang orange construction bucket na mailid, isang box ng 32-count heavy-duty rubbish bags, isang 30-oz bottle ng Clorox disinfectant spray at insect repellent. Binayaran niya sa cash na hindi niya karaniwang paraan. Sa parking lot, lumapit siya sa isang unknown male at tinanong ang directions sa pinakamalapit na dump sa Borne. Pag-alis sa store, pumasok ulit si Brad sa lockdown mode, cycling ang phone on and off sa pagitan ng 10 oras at 11 oras. Inilagay ng location data ang pickup ni Brad malapit sa Kendall County Solid Waste Facility. Ilang minuto pagkatapos, huminto siya sa isang petrol station sa Borne. Bumili siya ng petrol at 2 1-gallon jugs ng tubig. Wala na ang 3 white rubbish bags sa cargo bed. Nananatili pa rin ang blue tarpaulin, ang firewood rack, ang rubbish bin, at ang ice chest. Nagpalit si Brad ng sapatos. Wala na ang sandals. Naka-dark cowboy-style boots na siya. Inilagay ng location data na patungo siya sa kanluran patungong Bandera at papasok sa Medina County. Gumugol siya ng humigit kumulang 13 minuto roon. Patuloy na cycling on and off ang phone. Alas negatibo 1, 41 SI, nakuha ng number plate reader ang pickup ni Brad na bumabalik sa Borne. Wala na ang blue tarpaulin. Na-reposition ang firewood rack. Alas negatibo 3, 00 tinawag ng school si Brad. Hindi pa kinuha ang kanilang 5-year-old daughter. Hindi pangkaraniwan ito. Si Suzanne ang pumupulot sa kanya araw-araw. Alas negatibo 3, 27 SI, ipinakita ng footage na kinuha ni Brad ang anak. Ice chest at heavy-duty rubbish bin lang ang nakikita sa pickup. Wala na ang firewood rack. Alas negatibo 4, 07 SI, nasa bubble bath car wash sa San Pedro si Brad. Ipinakita ng surveillance na nililinis niya ang driver front side at rear left passenger side ng passenger compartment. Matutukoy mamaya ng pulis na may dried cement splashes sa rear passenger compartment at sa pickup bed. Ice chest lang ang natira. Lahat ng iba pang items ay naalis na. Hindi iniulat ni Brad na nawawala si Suzanne. Lumipas ang buong araw. Nawala na ang asawa niya. Nabigo siyang pulutin ang anak. Walang report. Alas negatibo 57 noong ika-negatibo 7 ng Oktubre, halos 24 oras pagkatapos huling marinig si Suzanne, tinawagan siya ng isang kaibigan na nag-aalala. Nalaman niyang hindi pa tinawag ang pulis. Sinabi niyang siya na ang mag-file ng missing persons report. 14 na minuto lang pagkatapos, nag-iwan si Brad ng voicemail sa Olmos Park Police Chief Fidel Villagomez. Sinabi niyang hindi niya nakita ang asawa mula alas negatibo 11 kagabi. Sinabi niyang nawala ang mobile phone sa gilid. Ito ay kinontra ng mobile phone data na nagpapakita ng phone sa bahay alas negatibo 10 oras 22 minuto at ang katotohanan na si Brad mismo ang nag-suspend ng service. Nabigo si Brad na dumalo sa scheduled follow-up interview sa pulis. Lumipat siya sa kanyang ranch property sa Bandera County. Mukhang pinaghihiwalay niya ang sarili sa pamilya. Alas negatibo 4:35 nagpadala siya ng desperate text kay James Cotter. Kung nasa Bandera ka, can you haul us and meet me at your house? As I don't have much time. Sumagot si Cotter na darating siya sa 40 minuto. Ang susunod na text ni Brad ay explicit. Okay, make sure and leave all that in the pump house, especially that gun. Alas negatibo 8:31 nag-text si Cotter kay Brad. Get over here. I won't tell anyone. Your Debo brother. Gumawa si Brad ng 2 notes sa kanyang mobile phone noong ika-negatibo 8 ng Oktubre.
Pinamagatan itong This Next Life at The Last Will and Testament. Sa notes, humingi siya ng paumanhin sa physically assaulting Suzanne noong Agosto 2023 at muli noong ika-6 ng Oktubre 2024. Tinawag din niya ang kanyang kapatid na si Barton at humingi ng paumanhin sa lahat ng problema na idinulot niya. Alas -1, 30 inaresto si Brad malapit sa Interstate 10 East sa Kendall County. Siya ay kinasuhan ng assault, family violence, at unlawful restraint. May lacerations at bruises sa kanyang braso at kamay. Hindi siya nagulat. Nagpakita siya ng kaunti hanggang walang emosyon tungkol sa pagkawala ng asawa. Agad niyang ininvoke ang right to a solicitor at nanatiling completely uncooperative sa buong investigasyon. Sa search ng Simpson home, natagpuan ang indentation sa dingding sa ibaba ng stairway. Wala ito dati. Consistent ito sa account ng 5-year-old daughter na itinulak ni Brad si Suzanne laban sa pader. Natagpuan ng pulis ang isang bag ng cement. 2 ang binili ni Brad. Natagpuan ang box ng heavy-duty black rubbish bags, ang heavy-duty rubbish bin, at ang metal firewood rack. Ang box ng rubbish bags ay may lamang 28 bags sa 32. Kinumpirma ng housekeeper na gumagamit ang pamilya ng white rubbish bags na may red handles, eksaktong uri na nakita sa pickup ni Brad. Sa lock gun room, natagpuan ng pulis ang multiple firearms, kabilang ang unlicensed short barrel rifle, na humantong sa federal charges. Noong ika-9 ng Oktubre, natuklasan ng Texas Rangers ang isang burn site sa ranch property ng pamilya sa Bandera County. Natagpuan ang burnt laptop at multiple mobile devices, 3 mobile phones na kay Brad, lahat ay sinunog. Noong ika-21 ng Oktubre, sin-search ng pulis ang bahay ni James Cotter sa Exclusive Dominion Development. Isang anonymous witness na dati nang nagbigay ng reliable information ang nagsabi sa mga investigador kung saan eksaktong hanapin. Sa likod ng wall-mounted television sa bedroom ni Cotter, nakatago sa hollowed-out area, natagpuan ng pulis ang fully automatic VAG-47 rifle. Kinuha ni Cotter ito mula sa weapons vault ni Brad noong ika-8 ng Oktubre, 2 araw pagkatapos nawala si Suzanne. Inaresto siya at kinasuhan ng tampering with evidence at possession of prohibited weapons. Ang bond ay una nang itinakda sa $1 milyon. Sa Disyembre 2024 dumating ang naging cornerstone ng prosecution's case. Inihayag ng grand jury indictment na knowingly concealed ni Brad ang isang reciprocating saw, isang electric handheld motorized saw na kayang pumutol sa metal at buto. Noong ika-5 ng Disyembre, 2 sources ang nagpaalam sa local news na na-notify na ng law enforcement ang pamilya ni Suzanne. Natagpuan ang EFE ni Suzanne sa reciprocating saw na sinubukang itago ni Brad. Isang buwan pagkatapos ng pagkawala ni Suzanne, formal na kinasuhan si Brad ng murder. Itinakda ang total bond sa $5 milyon. Kasama ang charges na murder, tampering with evidence with intent to impair a human corpse, tampering with physical evidence, at possession of prohibited weapons. Ang potensyal na sentensya ay 5 hanggang 79 taon, o life in prison sa murder charge pa lang. Sinabi ng lead prosecutor na si Casey Sandoval na wala silang benefit ng body para suriin ng medical examiner, pero hindi ito humahadlang sa pag-file ng case. Hindi nagre-reward ang batas sa mga taong nagdi-dispose ng bodies ng kanilang victims. Noong ika-3 ng Disyembre, 2024, nag-file ang defense solicitor ni Brad na si Stephen Gilmore ng motion to quash the indictment. Sinabi niyang vague, indefinite, ambiguous, at uncertain ang indictment. Walang tinukoy na manner of death o specific act na pumatay kay Suzanne, hindi nila kayang mag-mount ng adequate defense. Walang body o medical examiner's report. Sinabi niyang inadequate ang ebidensya. Noong ika-22 ng Abril, 2025, nag-argue ang magkabilang panig sa motion sa harap ni Judge Joel Perez. Binilang ni Prosecutor Sandoval na malinaw ang case law. Hindi kailangang patunayan ng Estado kung paano pinatay ni Brad si Suzanne. Kailangan lang patunayan na may intensyon si Brad na patayin si Suzanne at nagdulot ng kanyang kamatayan, hindi ang specific mechanism. Noong ika-29 ng Abril, tinanggihan ni Judge Perez ang motion to dismiss.
Nagdesisyon siyang sapat ang inaleg ng prosecutors para manatili ang murder charge. Magpapatuloy ang case sa trial kahit walang natagpo ang katawan. Nagsagawa ng extensive searches ang Texas Rangers, Olmos Park Police, DEA agents, at multiple county sheriff's departments sa 3 Texas counties. Sin-search ang wooded areas kung saan narinig ang sigaw, Interstate 10 malapit sa pag-aresto kay Brad, at ang ranch property ni Brad sa Bandera County. 1 taon pagkatapos noong Oktubre 2025, hindi pa rin natagpuan ang katawan ni Suzanne Simpson. Sinabi ng Texas CS spokesperson na si Dion Cockrill na hindi sila titigil sa paghahanap. Kahit 1 taon, 2 taon, may mga instances na maraming taon pagkatapos pa natatagpuan ang remains. Laging may chance na matagpuan siya. Noong ika-5 ng Nobyembre, 2024, nag-post ang kanilang 20-year-old daughter na si Chandler ng statement sa Instagram na naging viral. Kinuha ng aking ama ang buhay ng aking ina sa estado ng galit at kontrol. Sinabi niyang sinabihan ang mga babae sa Alamo Heights na manahimik. Ito na ang oras para magsalita. Magsalita para sa aking nanay. Nagbigay ng statement sina Chandler at ang kanyang mga kapatid sa pulis na sumalungat sa kwento ni Brad na humantong sa search warrant na natuklasan ang indentation sa dingding. Noong ika-22 ng Setyembre 2025, nagdesisyon si Judge Perez na sapat na ang discovery sa magkabilang panig para magpatuloy. Ang ebidensya ay umaabot sa 5 hanggang 6 terabytes, kabilang ang surveillance footage, phone records, at forensic reports. Nanatili si Brad sa Bexar County Jail sa administrative segregation, gumugugol ang 23 oras bawat araw sa kanyang cell. Mga pre-trial hearings ay nakatakda sa ika-20 ng Enero, 2026. Nagsisimula ang trial sa ika-13 ng Pebrero, 2026. Kasama sa case ng prosecution ang eyewitness testimony ng kapitbahay tungkol sa struggle at sigaw, ang ihihi ni Suzanne sa reciprocating saw, surveillance footage na sumusubaybay sa movements ni Brad na may wrap items, ang cash purchases ng cement at rubbish bags, ang burned electronics, ang concealed bag negatibo 47, at ang written confessions ni Brad sa prior assaults. Batay sa timeline at ebidensya, naniniwala ang mga investigador na inatake ni Brad si Suzanne malapit pagkatapos bumalik sa bahay ng gabing iyon sa pagitan ng 10 at 11. Nakita ng kapitbahay ang physical struggle sa front garden bago nakatakas si Suzanne at tumakbo patungo sa woods. Hinabol siya ni Brad. Ang mga sigaw na sumunod ay ang huling tunog na narinig mula kay Suzanne. Naniniwala ang mga investigador na pinatay niya ito sa o malapit sa woods na iyon, malamang sa pamamagitan ng strangulation, pagkatapos dinala ang katawan pabalik sa bahay. Ang malaking bulky item na nakabalot sa blue tarpaulin na nakita sa kanyang pickup kinabukasan, kasama ang ihihi ni Suzanne sa reciprocating saw, ay nagmumungkahi na dinismember niya ang remains. Ang kanyang methodical movement sa mga sumunod na oras, ang mga dump visits, ang pagbili ng cement, ang paulit-ulit na biyahe sa pagitan ng counties, ay nagpapahiwatig ng elaborate effort para itapon ang katawan at sirain ang ebidensya. Tinawag ito ng legal experts bilang strong circumstantial case. 1 taon pagkatapos nawala si Suzanne Simpson, hindi pa rin natagpuan ang kanyang katawan. Patuloy na nag-a-advocate si Chandler para sa domestic violence awareness, determinado na maging boses ng kanyang ina hanggang matagpuan siya. Patuloy ang paghahanap ng Texas Sith. Habang hinihintay ng komunidad ang trial, hinahanap nila ang hustisya para kay Suzanne, kahit walang closure ng pag-uwi sa kanya. Pakikalimutan niyo po si Suzanne. At kung may anumang impormasyon tungkol sa whereabouts ni Suzanne, pakikalmahan po na makipag-ugnayan sa Olmos Park Police Department sa 210-822-2200.